Okay, 500 na, mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Duterte po at isa pang Duterte ay nag-file na po ng candidacy nila sa Davao City. Mayor, Vice Mayor at Congressman. Hindi man lang kayo namalato, no? Ng isang Duterte pang buong Pilipinas. Yan po, no? Masaya mga taga Davao, tayo malungkot kasi alam natin malaking tulong sana yung pangalan Duterte sa mga kandidato natin. Pero talagang ganyan ang buhay. Pacquiao, pinagtanggol ang pamilya Marcos laban po sa laban po sa korupsyon. Pag-usap si Chavit Singson, nag-file na rin po ng candidacy, no? At meron pong mga patawa ngayon. Nakakatawa po si Coco Pimentel na naging Senate President pero tumatakbo ngayon na congressman sa Marikina. Parang nabudol siya. Kausap niya mayor. Pumapalag din. Napakalakas ba nung ano mo pangalan ng mayor nila? Parang napakalakas eh. Pumapalag din yung mga Kimbo. Nabuburahin na raw sila sa Marikina. Sana hindi manalo yung mga sutil na congressman, no? Yung nagpahirap kay BP Sara. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Hindi ko nga alam kung saan nakapwesto yung mga Duterte vloggers dyan eh, yung mga PDP. Mga PDP na. Grabe, swerte naman itong mga vloggers na to. Political party member. No? Baka may nakikinig po dyan na vlogger. Pakituro lang po kung saan kayo nakapwesto para mapuntahan ko kayo bukas. No? Di ko kabisado ko yung Manila Hotel. Yang Manila Hotel, yung Quirino Grandstand. Pero hindi ko lang alam kung saan kayo nakapwesto, ha? Sana kung may nakikinig para dahil pag solo lang ako doon, nainip ako, uwi na ako. Siguro mag-grab na lang ako mula rito hanggang doon. Okay. Pambansang loyal. Sige. Hindi ko alam kung saan pwesto nyo lang kasi kabisado ko yung area na yan. Alam nyo naman, laki, matagal ako nakatambay dyan. Alam ko rin yung Manila Hotel kasi naka-ilang beses na akong seminar dyan. Start na po tayo. Okay. Alam po ninyo, natutuwa ako para sa Davao City kasi nakita natin na tinupad ni Pangulong Duterte yung sinabi niya na tatakbo sa Davao. Ako, hoping pa rin, no? Hanggang sa kahuli-hulihan na yung magiging vice mayor yung isa sa mga konsehal ni Mayor Baste, no? Pero hindi tayo napagbigyan na tumakbo si Baste bilang senador. Anyway, bukas malalaman natin kung ilan talaga slate natin. Pero so far, nag-file na rin po si Chavit Singson. Kaya okay na rin, no? Okay na rin yung ating dumadami na pang-pito, no? Si Chavit Singson sa mga susuportahan natin. Kung meron pang mga surprise, parang si Willie Rebillame. Parang si Willie Rebillame gusto pang humabol no? May pahiwatig siya kanina. Kanina ba yung basta nakita ko lang na kung ano man daw yung pagpapasya niya. Abangan na lang at pagpapasya niya abangan at ano na lang no, suportahan siya. So dagdag boto. Ako very compromising ako no. Dagdag boto sila kahit hindi tayo umaasa na talagang makakapagtrabaho sila as yung magagaling na senador no. Hindi po tayo umaasa Kaya lang kailangan po natin talaga ng boto ngayon. Very vocal po yung mga kalaban ni BP Sara
na gusto siyang impeach, no? At ito ay magiging congressman 'tong mga 'to. Kaya talagang ano tayo, no, talagang naghahanap po tayo ng mga ipapanalong senador para mailigtas po natin sa impeachment si VP Sara Duterte. Si Chavit Singson, wala akong duda na papabor yan kay Sara Duterte, kaya iboto natin yan, no? At nagpasalamat siya kay Tatay Digong sa endorsement. Ayun yung importante, yung meron pagtanaw ng utang na loob. Alam nyo, ito yung ano natin ito po yung battle cry natin ngayon na lahat ng mga tumalikod sa Duterte, bakit naman po natin iboboto? 'Di ba? Kung kailan ginigipit ang mga Duterte, kung kailan winawalang hiya ang mga Duterte, kung kailan pinalalabas, no? Imagine niyo na lang po, no? Isang sabi nga sa dyaryo, wag na ako kasi hindi ko naman talaga alam kung sinabi ni Kerwin Espinosa 'yan. Pero sabi nga umamin, no? Confess drug lord ay willing tumistigo laban sa presidente, no? Ang drug lord at presidente, titistigo ka para hindi ko maintindihan kung anong mundo na meron tayo. Imbes na makulong yung drug lord, yung mga lumaban sa drug lord, yung lumaban sa droga na presidente, yun pa ngayon ang titistiguhan ng drug lord para makulong. Grabe, no? Sabi ko, hindi normal tong mga ganitong bagay. At tuwan-tuwa yung mga quadcom dyan, na proud kayo na na nakalaya yung okay. Kailangan natin ng mga kakampi ngayon. No, wag muna tayo magpilian. Tsaka na tayo magbakbakan kasi ah ang lakas-lakas ng ang lakas ng kalaban natin tapos nagtatabla pa tayo, no? Tinatabla pa natin, ayaw ko sa ganito, ayaw ko kay Bato, ayaw ko kay Bongo, ayaw ko kay Ipe. Wag naman sana, no? Ngayon po panahon na winawalang hiya yung dating presidente at ang kanyang anak na si BP Sara Tapos tatablahin pa natin yung mga hindi nang iwan. Grabe naman. Iboto natin lahat yan. Straight. Diagonal. Kung pwede pang pa-curve. Okay. At nakakapagtaka to si Pacquiao. Ay hindi po. Hindi na ako nagtataka. Hindi na pala ako nagtataka. Politikong-politiko na no? Pero maganda po to na meron tayong halimbawa bakit hindi natin dapat iboto yung mga 12 na inendorso ni BBM. Kasi more or less compromise na sila More or less hindi nila makikita kung papaanong tayong mga Duterte ay wala tayong makikita na kamalian kay Tatay Digong. Ganun din po sila. Kahit alam na nila, no? Alam na nila na may mga kapalpakan. Pero kaya nga nila kinampihan Mga kapatid, higit sa lahat ng panahon, dapat ngayon natin sila singilin. Etong mga politiko na to na kumampi kay BBM. Hindi dapat kasi popular sila at saka iboboto ko yan. Hindi po dapat may pananagutan kasi ayaw silang papanagutin Walang naniningil sa kanila Walang nag-iimbestiga ng ayuda kung saan napupunta yung pera. Walang nag-iimbestiga nung sinasabi ni Congresswoman Herrera na nasa napunta yung mga savings. No? Wala nag-iimbestiga Wala nag-iimbestiga ng budget nila. Paano nila ginagastos. Pero lubog ang Pilipinas sa utang. Wala tayong makita. Wag na ako. Kasi ang pangit ko magsalita pag mga ganyan. Pakinggan na lang natin yung dating presidente ng Pilipinas. Yung ayuda. Left and right na. Left and right. Ayuda. Ubos ang pera ng gobyerno niya. Yun walang project ang gobyerno.
Tangina, ginawa ng ayuda. No bridges. No new bridge. O walang repair. Wala lahat. Walang infrastructure. I am not passing judgment sa presidente. If that is what he wants to be remembered, na puro ayuda, President Ayuda. No bridge, no infrastructure. Wala talaga. No? Ayuda lang ng ayuda. Hindi po tayo tatagal eh. Hindi po tayo tatagal. Pero pakinggan muna natin kung paano po pangangatwiranan yan. Pangangatwiranan ni Manny Pacquiao. Ito po sabi ni Manny Pacquiao. Palagi nating sinisisi ang pamilyang Marcos pagdating sa korupsyon. Di ba natin nakikita sa panahon ni Marcos Sr., ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? Pacquiao says even though the family plunder thus led to the creation of Presidential Commission on Good Government, an agency whose main task is to run after the Marcos ill-gotten wealth. Okay. Pero alam niyo po ba, nang tumatakbo siya na presidente, kalaban niya si Marcos, ito po sinabi niya. Tinanong siya ni Boy Abundat, ano masasabi mo, bakit hindi boboto si Marcos? May bahid ng korupsyon, may issue ng korupsyon. Alam mo naman ang korupsyon sa ating bansa, yan ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. So nung ikaw ay tumatakbo at kalaban mo si Bongbong Marcos, may bahid ng korupsyon ng pamilyang Marcos. May issue ng korupsyon. 3 korupsyon sa isang sentence eh. Yung sinabi mo, 3 korupsyon sa isang sentence. Pero nung pagkakampi mo, wala silang, ano yung sinabi? Lagi silang sinisisi. Hindi nyo naman pala sinabing walang korupsyon. Baka nagkamali lang tayo, hindi naman pala konontra. No? Ngayon ko lang na-realize eh. Ulitin ko lang yung sinabi niya. Ngayon, lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korap bang bansa na number 1 sa ekonomiya? Ayun pala yun. So hindi korap ang mga Marcos dahil number 1 tayo sa ekonomiya. Bakit yung amo mo walang korupsyon? Wala! Wala nga kayong mabanggit na kinorap ni Tatay Digong. Kayo naman. No? Okay. May korap bang bansa na number 1 sa ekonomiya? Okay. Ito po ang problema pag yung mga kandidato ay pinapalitan yung realidad ng mga kwentong bayan. Kailan po naging number 1 tayo sa ekonomiya? Ano yung ibig mo sabihin na ng panahon ng tatay ni Bongbong, number 1 tayo sa ekonomiya? Saan? Saan tayo number 1? Mahirap na bansa tayo nung panahon ni Marcos Sr. Anong sinasabi mo number 1 tayo sa ekonomiya? May problema po tayo. Pag ang iboboto natin, ganyan po mag-isip. Pinapalitan nila ng mga kwentong bayan yung kailan ba tayo yumaman? Number 1 tayo sa ekonomiya, panahon ni Marcos. Kailan nangyari yun? Mahirap tayong bansa noon, mahirap din tayong bansa ngayon. Anak ng tinapay naman. Pinagluloko mo naman kami Pacquiao. Naging number 1 tayo sa ekonomiya. Talaga? Okay. Yan kasi mga excuse me po. Yan po kasi sa salin-saling kwento yan eh. No, kwento pong ng mga matatanda na
Wala pong panahon na naging ano tayo, naging mayaman tayo. Hindi na number 1 ha. Wag na number 1 kasi mas imposible yun. Eh. Yung mayaman na lang. Ang tawag sa atin nun, third world country. Third world country pa. Kailan tayo Diyos ko. Hindi ko maintindihan kung saan humuhugot to ng mga impormasyon to mga tumatakbong senador natin. Pag ganyan po yung mga facts natin, sablay talaga. O sige, patulan natin. Ipagpalagay natin na number 1 tayo noon. Ano ba magagawa natin? Yan ang paniniwala niya. Ngayon ka tumatakbo eh. Ngayon ka tumatakbo sa panahon ni Junior eh. Sa ideya niya, mayroon bang korap na bansa na number 1 sa ekonomiya? O ibig sabihin ngayon, bagsak ang pang-ilan kaya tayo sa ekonomiya ngayon? Kulela tayo. Ibig sabihin, korap tayo ngayon. Ikaw na umaamin. Korap ngayon kasi bakit ang kinakatwiran mo noon, yung tatay, ngayon ka tumatakbo sa Junior? Alam niyo po, ang gulo na ng ano natin no? Magulo na tayo eh. Buti pa yung mga kapatid, compromise sila eh. Hindi nila pwedeng tirahin yung tinakbuhan nila. Kinampihan nga nila eh, di ba? Parang tayo lang din yan. Hindi tayo titira kasi paniniwala natin talaga na hindi korap yung mga Duterte. Ang sa atin kasi katotohanan yun. In fact, wala silang maibintang eh, na magkano ninakaw eh. Wala talaga. Mapa tatay, mapa anak na vice president ngayon. Pero etong mga to, binibigyan na namin kayo ng numero eh. Saan napunta yung 1.4 billion a day na dapat dyan sa flood control program? May flood control program ba tayo? Bakit tayo binabaha? May mga pilosopo na bakit hindi ka naghanap niyang badong nung panahon ni Duterte? Wala kasing baha noon. Bumabaha noon pag maraming bagyo, maraming ulan. Kaya bumabaha. Ngayon, konting ulan, automatic baha. Paano hindi naglilinis ng basura? Simple lang. Noon, tone-tonelada basura natin. Okay. Ito po, sinasabi ni Pangulong Duterte, sige, tuwan-tuwa ka kay Marcos Sr. Tama nga naman, kahit papano merong infrastructure noon. Alam nyo noon, ang bintang kay Marcos, medyo bata pa ako niyan eh. Ang bintang kay Marcos, nilubog ni Marcos Sr. yung Pilipinas sa utang. Totoo yan. Ang kinakatwiran naman, kasi nga may infrastructure. Totoo rin, di ba? Merong mga, may nakikita tayo, mga heart center, yung mga Folk Arts Theater, CCP Complex. Meron naman talaga in fairness. No? Kaya lang, yun nga, ang sinasabi, front lang yan yung mga pinatate structure kasi mas malaki yung kinukuha. Mas malupit ngayon. Ano sabi ni Tatay Digong? Walang infrastructure. Pero nababaon pa rin tayo sa utang. Mas malala pa sa tatay ito eh. Kung noon pinagbibintangan, nangunguna yung mga dilawan. Tataka nga ako sa mga dilawan ngayon, talagang bati-bati na sila eh, no? Talagang ang dilawan, kaya tinawag na dilawan niya, mga oportunista eh. Kung saan makinabang eh. Ngayon, nakikinabang sila ngayon. Hindi nila babanatan. Kaya dapat may pananagutan tong mga senador na tumatakbo under BBM. Katulad sila lahat ni Pacquiao mag-isip eh. Wala silang nakikitang corruption, wala silang nakikitang kapalpakan. Bihira ako pong ginagawa to, pero may paparinig po ako sa inyo. Kasi mahusay tong bata na to, na inano niya na lahat, no? Taga TikTok. Sinabi niya na lahat yung mga kapalpakan. Alam niyo po ba na
eto pag nagtuloy-tuloy ito, ubos talaga tayo sa Marcos admin na 'to, eh. At tutulong 'tong mga senador na 'to, 'no? Tutulungan nila para wala silang sinabing babaguhin, eh. Nakikinig tayo lahat, eh. Ano sinabi ni Ramon Revilla? "Nakilala po ako ng Mr. Budots pero nakita niyo naman wala akong absent." Anong pakialam namin? Kahit ba best in spelling ka pa, eh. Hindi po nagma-matter 'yan. Yung wala kang absent kung pumapasok ka. Tama nga naman kasi pilay na, 'di ba? Galit na galit 'yan, wala raw siyang absent. Putya. Wala kang Pakinggan po natin 'to, ah. Guys, did you know that the FDIs of the Philippines plummeted by 36.9% from the previous year? It's because Okay. FDI, ano ibig sabihin ng FDI? Foreign Direct Investment. Bumagsak po ng 39% from last year. Grabe, no? Ibig sabihin po, wala nang nag-i-invest sa Pilipinas. Meron naman, hindi naman literal na wala. Ibig sabihin lang, wala pong malalaking investment na tayo. Bagsak ang foreign direct investment natin. most tech companies invest in our neighbors. Microsoft Okay. Ang katotohanan, yung mga malalaking tech companies nag-invest po sa Southeast Asia. Southeast Asia tayo ba doon, ah? Oo. Sa Southeast Asia. Buong Southeast Asia nag-invest sila. Microsoft, Tesla, SpaceX, Google. Nag-invest po sila sa Southeast Asia. Pwera sa Pilipinas. Google and Apple would rather invest to other ASEAN nations in Thailand, Malaysia, Singapore, and most especially Vietnam na masyadong behind yan sa atin in the past decade. Including SpaceX 15 billion to Vietnam. Grabe, no? $15 billion sa Vietnam. SpaceX. No, lahat. Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand. Lahat po ng mga tech companies ngayon, nag-i-invest sila. Apple, Microsoft, Google, SpaceX. Sa mga bansang wala rate, sa mga bansang kapitbahay natin. Meanwhile, the Philippines is like selling gold to compensate the decline in FDIs. Tignan nyo, ah. Kaya pala tayo nagbenta ayon dito sa TikToker na to na mukhang magaling sa ekonomiya. Hindi ko kilala, eh. Wala nakalagay, na pangalan, eh. Digsan. Okay. Yung pong gold, nagbenta tayo ng gold para mag-compensate po dito sa ine-expect natin na pagpasok. Yun pala dahilan, no? Kasi kasama na yan, eh. Kasama na sa plano yung pagpasok ng mga foreign direct investment. Kinuwenta na nila yan, eh. Kaya nga kailangan nila ng mga pondo pa, eh. Pero yan kasi yung problema natin, eh. Sa panahon ni Pangulong Duterte, may utang tayo, dulot ng build. Tapos pandemya. Ito po, wala na nga build. Wala na nga pong bago. Si Pangulong Duterte na nagsabi, walang bagong tulay, walang bagong infrastructure, walang repair. Walang rehabilitasyon. Kaya nagbabagsakan po yung mga baha, eh. Kasi walang repair na nagaganap. Nagtaka pa nga si Marcos mismo, eh. Bakit ba tatagal na niya mga ano? Yun na nga, matatagal na nga. Kailangan i-repair, i-rehabilitate. Eh wala na, kanya-kanya ng ano. Siguro may budget dyan, pero wala talaga. O eto po, bakit po wala talagang naitatayo? In-expose na to ni Amy Marcos, di ba? Napapakinggan nyo ba? Napapakinggan nyo? Indonesia may high-speed rail na, while other ASEAN nations are planning to have high-speed railway.
Tapos tayo na stuck sa jeepney modernization. Maybe. Grabe, no? Lahat na sila. Lahat ng mga kapitbahay natin, high-speed railways na ang pinag-uusapan. Sabi niya, tayo na stuck daw tayo sa jeepney modernization. Lahat na po ang pinag-uusapan, high-speed railways, bullet train. Tayo, modernization ng jeep. Speed corruption sa Philippines. So ano na nangyari sa mga funded infrastructure projects? Nalagay sa unprogrammed funds ng Congress. Tapos yung mga infrastructures natin delayed. This government is incompetent. Correct. No? Ano nangyari sa ating mga, bakit wala tayong yung pondo to assist? Alam niyo yung pambayad, pambili ng mga right of way, nilipat lahat sa mga unprogrammed na mga unprogrammed projects. Grabe. 'Di ba hindi PWH na nagsabi, wala silang budget para sa mga pambili ng mga right of way, wala sila lahat. Kasi nilipat sa mga unprogram. Bakit walang nag-iimbestiga sa mga unprogram? 'Di ba? Kasi lahat kakampi. Lahat ng senador halos ng mga congressman kakampi na lahat. Bakit nila imbestigahan 'to? Kaya sa dami po ng nawawalang pondo, sa daming hindi natin maintindihan na pondo, wala po nag-iimbestiga. Pero yung mga nagdaan, natapos na. Tapos na. Ibig sabihin, pwede nang kasuhan dahil hindi na presidente si Tatay Digong. Yun yung inuulit-ulit. Pati yung intriga na, ngayon lang po ako nakakita na investigasyon sa mga intriga. Kung may relasyon ba si Go tsaka yung mayor ng Pangasinan, kung si Tatay Digong ba may relasyon kay Garma. Grabe. Kasama pati yung mga relasyon. Ano ngayon kung may... Buang ka rin kung ako. Ako ba yung sinasabihan mong buang? Buang ka rin. Mahirap, no? Mahirap tanggapin, no? Ang katotohanan, no? Anay ayuda. Ngayon, kung gusto nyo magpatuloy yan, iboto nyo yung mga senador niya. Kasi dehin buki kaya mga yan eh. Wala talagang proyekto na nagmula na sa kanya. Paano nga magkakaroon ng proyekto lahat nga nasa ang program. Sino po may control ng ang program? Ano na nga sabi ni BP Sara? Ang budget ng Pilipinas kinokontrol lang ni Romualdez tsaka ni Ko. Kaya napakasama po ng dating nitong katulad nito ni Pacquiao na ipagtatanggol na walang korupsyon ngayon. Walang korupsyon. Di nyo nga alam kung saan napupunta yan eh. Tapos sasabihin nyo walang korupsyon ngayon. Ito nakakatawa si Coco Pimentel. Nag-press con siya. Ito sabi ni Coco Pimentel. Inaya kami ni Mayor Chodoro. Mayor yata na Marikina na tumakbo. Pinatakbo ko ng congressman ng Pers District. Tapos, parang magka-team sila. Tapos siya daw, si Mayor daw, tatakbo sa 2nd District. Ngayon, nakita niya, kalaban na niya si Mayor. Sumasama, masakit sa dibdib niya eh. Kasi alam niyo po, kung congressman lang ang tatakbuhan, baka taga Mindanao to, di ba? Malakas sila sa Mindanao eh. Hindi ko po alam kung saan sila sa Mindanao. Malamang kaya niyang ipanalo dun eh. Pero Marikina, nakausap niya yung mayor. Bigla nilabanan siya.
Yan ang mga nangyayari ngayon sa mga kalaban ng mga Duterte. Yung mga lumaban, CDO. May malakas ba silang kalaban sa CDO? Pag doon siya tatakbo kung sakasakali na congressman, ha? Malakas ba sila doon? Kasi namili siya eh. Nag-file siya sa sa Marikina. Ang akala nila meron malakas kaya naman pala. Yan ang problema niyo. Akala ko na nauto siya, dito ka na lang sa Marikina. Hindi sila malakas. Ayan yung problema. Hindi rin pala kayo malakas doon. wala ka talagang kakainin. Ibig sabihin, yung politika mo, talagang hindi kayo minahal ng tao. Yun yung problema. Wala kayong O balik tayo sa ayuda. Ayuda lang tayo ng ayuda pero wala talaga tayong wala tayong maaasahan diyan sa mga 'yan. Kalaban niya mayor ng Marikina. Si Kimbo, hindi ko alam kung ano yung iniiyak ng Kimbo. Buburahin daw sila ng mga Teodoro. Takot pala kayo sa mga malakas siguro yung Teodoro sa Marikina. Yung mayor niya. Yan yung problema. Wala akong idea sa local. Pero nakakatuwa yung mga dating mga senador. Ayan, si Chavit po nagpasalamat kay Tatay Digong sa endorsement. Tapos hinihintay rin niya raw yung endorsement. Pero may revelasyon si Chavit eh. Ewan ko kung narinig niyo na. Siya raw yung nagsabi kay Bongbong na tumakbo ka na ng president. Pero pag tumakbo si Sara dahil napakalakas, makinig kayo mga loyalists. Yung nag-i-insist na kahit wala si Sara Duterte, mananalo si Bongbong. Ang sabi ni Chavit, eto Sabi ni Chavit, ako nagpatakbo dyan eh. Sabi ko, tumakbo ka na ng presidente. Pero kung tatakbo si Sara Duterte, bumaba ka na vice president. Kasi hindi ka mananalo kay Sara Duterte. Napakalakas. Napakalakas. Chavit Singson na yan. Ilocano yan sa mga loyalistang hindi makapaniwala. Siyempre ngayon, malakas kayo ngayon eh. Pero hindi ganyan yung sitwasyon nung before tumakbo. Kaya nga kayo nanligaw eh. 'Di ba? Kaya nga kayo nanligaw kay BP Sara. Kaya nga dinadayo nyo sa Davao eh. Ang problema kasi sa mga to, nanalo lang pati yung mga pangyayari, pati yung kasaysayan gustong baguhin. Hindi nyo na mababago yan. Kayo nanligaw kay Sara Duterte, pinangakuan nyo unity and continuity, parehong. Yung pala sa iba kayo gusto nyo makipag-unity. Gusto nyo pala makipag-unity sa mga Dilawan, tsaka sa mga Makabayan Black. Yan yung problema na kinakaharap nitong gobyerno na to. No? Walang isang salita. Wala talaga. Wala ka maasahan. Dehin bukiki lang sa lahat ng problema natin. Walang kontribusyon. Pabigat. Alam niyo yung pabigat? Ang ganda na ng tinatakbo natin. Ngayon, panay problema po ngayon. Paano naman nila sinusolusyonan? Sisi lang. Hanap lang natin ang sisi. Hindi na po ubra yan. May problema tayo sa West Philippine Sea. Sisisi kay Duterte. May problema tayo sa baha. Sisisi kay Duterte. May problema tayo sa traffic. Sisi kay Duterte. May problema tayo sa walang investment. Sisi kay Duterte. Panay kayo sisi. Masarap kausap to mga to. No? Kayo pabigat, gunggong. Gunggong pala ako. Bakit pinanunood mo ko? Ikaw hindi kita pinanunood. Walang kwentang playing safe palagi. Sino bang playing safe? Shuni. Ako ba sinasabihan mong playing safe?